Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Elena. At ang kwentong ito ay karanasan na galing sa kaanak ko. Ito kasing pagkawili ko sa pakikinig ng mga katatakutan, ibinahagi ko sa mga kaanak ko, lalo na sa mga pinsan ko. Nagtatanong ako sa kanila kung may karanasan ba sila. Ang ilan ganun din na katulad ko lang nawala, pero meron naman na meron talaga. Narinig ko ang bitbit nila mga kwento, pero isa lamang ang nakahatak ng atensyon ko. Ito yung kwento ng pinsan kong itago na lamang natin sa pangalang Sandra. Isang tagpo umano na napawindang sa kanila noong dekada 80. Sa mismong lugar ng dumaraw panay. Itong si Sandra, third cousin ko to sa father side. Yung nanay ni Sandra ang kaanak namin. Itago natin ito sa pangalang Nanay Alice at nakapag-asawa ito ng taga-Dumaraw, si Tatay Hil. Buntis umano ang nanay ni Sandra sa magiging kapatid niya noon. Ang edad pa ni Sandra sa puntong ito ay 16. Matagal siya bago nasundan. Ang pangyayaring gumimbal sa kanilang pamilya, kumpleto at naaalala pa ni Sandra hanggang ngayon ang mga importanteng detalye. Talagang tumatak umano sa isipan niya yon. Ang pagbubuntis na yun umano ay hindi pangkaraniwan. Mula nang matuklas ang buntis sa iba-iba na ang karamdaman. Madalas ay isinusugod sa ospital sa Iloilo. Nilalagnat, sumusuka, nanghihina. Madalas ay masakit ang tiyan at kung ano-ano pa. Pero lahat ng karamdamang ito, ayon sa doktor, baka dala lamang umano ng pagbubuntis nun. Kaya dapat ay hayaan na lamang, pero kailangan pa ring magpahinga. Kumbaga, bed rest, baka kasi daw makunan. Si Tatay Hil noon, dahil nga sa nag-aalala ito, hindi ito mapanatag. Tuwing gabi kasi nangyayari ang karamdaman ng nanay ni Sandra. Hanggang sa isa sa kanilang malapit na kaanak ay nagpayo na ipatingin sa albularyo. Nung una, hindi pumapayag si Nanay Alice kasi nga hindi naman nagpapaniwala itong nanay ni Sandra sa kababalagan. Maliban na lamang kay Tatay Hil na lumad na taga ron. Dahil sa walang tigil na pangungumbinsi ni Tatay Hil ay kalaunan, pumayag na rin itong asawa niya. Ayon kay Sandra, kasama umano siya noon sa maliit lamang na nayon ito malapit sa kanilang lugar. Sakay sila noong Kalabaw de Carwae. Hindi pa kasi nakakapasok ang habal doon. Sobrang sukal ng lugar. Napakamaputik pa. Mga 2 oras bago sila nakarating. Babaeng albularyo ito na itago na lamang natin sa pangalang Aling Cora. Nang masuri ang nanay ni Sandra, nagulat ang pamilya dahil inaaswang umano ito. Pagkabantayan daw ito tuwing gabi dahil baka masalisihan sila ng nilalang na gustong umangkin sa sinapupunan niya. Nagtanong naman itong si Tatay Hil kung anong gagawin nila. Sabi ng albularyo, magpausok lamang tuwing gabi at kung maaari ay lagyan palagi ng dahon ng kalamansi o hindi naman kaya ay kahel sa ilalim ng banig at katreng hinihigaan ni Nanay Alice. Dagdag pa ng albularyo,
Kapag hindi daw siya abala, dadalaw-dalaw ito sa kanila. Tutulong sa pagtaboy ng nilalang. Hindi naman sila nagtagal sa lugar. Kagad din silang umuwi nun. Sobrang nabahala umano si Sandra. Siyempre, kwentong aswang na yun eh. Akala pa nga niya noon, baka nabati lamang o nausog. Gawa ng nagkakasakit din ang mga tinatama ng bati at usog noon. Ayun, sinunod nila ang payo ng matandang albularyo. Nagpapausok sila sa hapon. Binabantay nito ni Tatay Hil hanggang magdamag. Ang kamag-anak naman nila noon na pinsan ni Sandra, tumulong na rin. Itago na lamang natin ito sa pangalang Almar. Ito namang nanay ni Almar ay naglagay din ng asin. Napangontra naman na karaniwan sa mga aswang. Ang sabi pa nito ay matagal na daw siyang nagdududa kasi nga maging siya ay ramdam na hindi na pangkaraniwan ang karamdaman ni Nanay Alice. Huwag na umanong magproblema kapag bumalik na sa trabaho si Tatay Hil. Tutulong ito sa pagbabantay. Pangalanan na lamang natin siyang Tia Cynthia. Hindi lamang ang mag-ina. Bagkus, sa mga sumunod na araw ay may nagkusang loob ding tumulong. Mga kaanak lamang din nila yon. Hindi naman kalayuan sa sentro ang bahay nila Sir Seth pero sadyang makahoy nga lang. Medyo nasa liblib na parte na ito ng dumaraw. Maliit na nayon na may mga kabahayan. Ang ilan dito ay malapit lamang sa kanilang bahay. Kadalasan sa mga kapitbahay nila, mga kamag-anak lamang din. Isang palapag ang bahay nila Sandra. Bungalow pero malapad. May 2 silid sa loob at may malawak na sala. Kagaya ng karaniwang bahay doon ay may beranda din sila. At yung kusina nila nasa likod. Dito banda nakatira sila Almar, sa likod ng bahay na yon. Sunod-sunod na araw yung pagpapausok nila. Nangangamoy kalamansi na rin ang bahay. Nang papang-abot kasi ang mga tulong ng mga kaanak nun. May naghahatid ng dahon ng kalamansi, may kahel, pero kadalasan ay mga dahon ng buungon. Ang iba sa mga dahon, nilalagay sa tabi ni Nanay Alice, pero karamihan, isinasabay sa pagsiga. Si Nanay Alice noon mula nang magpausok sa bahay, wala nang nararamdamang sakit. Hindi na rin sumusuka. Katunayan, nakakalakad na at nakakalabas pa ng bahay. Pero kapag hapon na ay bantay sarado na ito ni Tatay Hil. Hindi pa nakakakita ng aswang si Sandra. Ito lang ay ayon sa kanya na kahit aswang ang dahilan kung bakit may karamdaman ng nanay, ay hindi pa niya nakita ito. 2 buwan nang nakalipas. Tuluyan nang lumaki ang tiyan ng Nanay Alice. Kahit papani naging kumpiyansa na sila. Minsan na lang nagpapausok itong si Tatay Hil. Hanggang sa nagtuloy-tuloy nang hindi na nila ginagawa yon. Isang partikular na gabi nun, hindi makatulog si Sandra. Sobrang alinsangan umano, Sir Seth. Hindi nalingid sa kaalaman natin itong pag-alinsangan. Pahiwatig ito na may mali. Pero sa kalagayan noon ni Sandra ay wala pa siyang alam patungkol dito. Iritadong-iritado umano si Sandra noon nang sabi niya. Nakapang-ibaba na lang daw siya noon. Gawa ng mainit at pawis na pawis siya. Para bang tanghaling tapat sa kailaliman ng gabi. As in wala talaga siyang saplot, maliban na lamang sa kapirasong tela sa baba. May personal naman na silid dito kaya walang problema. Katagalan, yung alinsangan na yon ay may kasama ng napakabahong amoy. Kung
Kung kaya naman hindi nakatiis si Sandra at pinili nitong lumabas noon. Nagtapis lamang ito ng malong. Ito yung kumot ng Muslim. Tapos ay doon siya sa may beranda tumambay. Balak niya na doon na lang matulog. Hindi umano nawawala ang baho. Kung kaya naman nagtungo na siya sa may likod. Hinahanap niya ang pinanggagalingan ng samyo. Ilang saglit pa, nakarinig siya ng nakakakilabot na tinig. Para bang malaking ibon umano ito. Kuwak! Kuwak! Ganun na ganun ang naririnig niya noon. Namumula ang tunog na yon sa may himpapawid. Tumingala si Sandra. Maganda naman ang panahon kaya malinaw sa kanya kung may lumilipad o wala. Kahit papano, makikita niya ang anino nito gaya ng maliliit na paniki pero wala talaga. Wala siyang nakikita. Sobrang lakas umano nung tinig na yon at paulit-ulit pa. Ilang saglit lang, may nakita siyang tao. Nasa kanlurang bahagi ng kanilang bahay. Sa bandang tirahan nito nila Almar. Pero patungong damuhan. Minasdan lamang yon ni Sandra. Hanggang sa huminto umano yon. Nakatayo lang at parang nakatuon ang atensyon nito sa bahay nila. Takang-taka si Sandra. Binati niya ito ng magandang gabi, pero hindi sumagot. Kung kaya lumapit si Sandra noon na inaakala niyang si Tia Cynthia ito kasi nga pusturang babae. Tia, ikaw po ba yan? Anong ginagawa mo dyan, Tia? May bangin dyan at baka malaglag ka. Wika nito habang papalapit noon. Sa kabila ng pagtawag na yon ay hindi umano ito sumasagot. Nang tuluyan na siyang makalapit dito, bigla na lang tumapa sa lupa ang kung sinong babae na yon at mabilis na gumapang palayo. Kasabay naman ito ang tinig na parang biik. Naging iba umano ang pakiramdam nito. Sa isip-isip niya sa puntong yon. Hindi normal na tao yon. Dahil doon ay napasigaw si Sandra. Tinawag niya ang kanyang tatay at kaagad naman itong lumabas. May bit-bit pa itong itak at nagtanong kung saan banda. Dagdag pa nito, bakit lumabas si Sandra? Sinabi niya naman na hindi siya makatulog dahil mainit noon. Tinuro ni Sandra kung saan ito nagpunta. Pero mabilis naman itong naglaho. Ilang saglit lang ay nagsilabasan na rin ang mga tao sa kapitbahay, maging sila Almar noon at ang mga magulang niya. Ano ba may nangyayari at bakit ang ingay? Hanggang sa sinabi nila sa mga tao na bumisita umano ang nilalang. Meron pang nagsabi noon na hindi na kasi umano nagpapausok sila Tatay Hil noon kaya malayang nakakalapit ito. Sumunod na araw, bumisita itong si Aling Cora. Ayon dito, nabalitaan niya kasing may bumisita umano sa buntis noon. Huwag umanong magpakumpiyansa dahil malaki na ang tiyan ni Nanay Alice noon. Humahanap na umano ng pagkakataon ng aswang. Nagtanong ito kung paano nakita ni Sandra ang aswang. At ayon naman sa dilag, dumaan lamang umano pero bago niya masilayan yon, napakaalinsangan. Tapos ay may kakaibang amoy. Hanggang sa nakarinig siya ng kakaibang tinig na tila isang malaking ibon at nakakakilabot ito. Nasa itaas banda umano. Napatanong pa nga si Sandra kung lumilipad ba ang aswang pero ayon kay Aling Cora, hindi umano. Ayon pa dito sa matandang ito, posibleng ang uri ng nilalang
ay yung tinatawag sa Negros na kaskas. Maraming pamamaraan umano ito para manlinlang. Kung minsan sa malakas na tinig pero nasa malayo umano ito. Pero kung mahina, nasa malapit lang. Dagdag pa nito, kalimitang nagpapanggap na ibon kahit naglalakad lamang umano. Pero kadalasan ay ibang tao. Ginagaya nila ang postura ng ibang tao para lang makalapit sa biktima. Dadaan ito sa bahay at ang maririnig ay parang agos ng tubig o hindi naman kaya ay tunog ng butiki. Basta kapag nasa gilid na lamang ng tirahan, ganito ang maririnig at mawawala din umano yung baho. Posible din umano itong bumisita sa araw, tapos ay may kung anong sadya. Kung may tao umano na kahina-hinala ang kilos na biglang dadating, ay huwag umanong kakausapin. Sabuyan umano ito ng lupa o hindi naman kaya ay abo na may kasamang asin. Makikita umano ang anyo nito na bigla na lamang umanong papangit ang muka. Dagdag pa ng manggagamot, magpausok daw ulit nun. Ipagpatuloy lamang yung ipinag-uutos niya. Kapag naging marahas umano ang nilalang ay sabihan lamang siya. Dahil may posibilidad kasi umanong maging agresibo ito. At mangas na talaga ito at iindahin ang mga pangontra. Para lamang makuha ang bata. Tumango naman ang Tatay Hil nun. Humihingi ng paumanin ito sa albularyo. Kinagabihan, muling nagpausok si Tatay Hil. Si Sandra naman noon ay panay sipat sa paligid. Nakadungaw sa bintana. 3 araw ang lumipas. Mayroong bumisitang isang babae. Hindi nila ito kilala. Nagtatanong lamang kung nasaan umano ang bahay ng nagngangalang Silda. Kilala nila ang pangalang Silda. Nasa kabilang nayo nito nakatira. May-ari ito ng lupain na may malawak na palayan. Umaangkat din ito ng mga hayupan para ibenta sa Iloilo. Sa madaling salita, negosyante. Sigurado ka ba na si Silda ang hinahanap mo? Taga saan ka ba? Kaano-ano mo siya? Tanong umano ni Tatay Hildon sa babae. Pero hindi na nagsalita yon. Umalis na lamang bigla. Sinundan ng tingin ito ni Sandra at nakita niyang huminto ito sa may unahan at lumingon pa umano sa kanila. Yung mga mata umano nito, parang galit na galit nun. Sinabi ni Sandra sa padre de pamilya ang nakita niya. Natandaan kasi ni Sandra ang pag-aalala ni Aling Cora. Hindi kaya yun na yung aswang tay? Parang may kutob ako eh. Kanina ko pa siya tinitingnan. Panitingin sa loob ng bahay natin. Ewan ko anak pero mukhang hindi naman. Teka, pupuntahan ko si Aling Cora. Dito ka lang. Bantayin mo yung nanay mo. Umalis nga si Tatay Hil. Aminado si Sandra noon na maging ang Tatay Hil ay nagdududa na rin sa babae kanina. Kaya kahit hindi sinasabi sa kanya ang sadya nito kay Aling Cora, alam niyang ipapaalam ng tatay na may babaeng napabisita. Sa araw na yon, sila Almar at nanay nitong si Cynthia ay wala. Gawa ng kapistahan kasi noon sa lugar ng Dumalag. Karamihan sa nakatira sa kanila ay nagtungo doon. Karamihan din kasi ang mga kaanak ay taga Dumalag lang din. Kaya medyo kinakabahan si Sandra. Walang mahingan kaagad ng tulong sakaling manalasa ang nilalang na ito. Siya pa naman at ang nanay niyang naiwan. Ang ginawa ni Sandra noon ay nagpausok ito kahit umaga. Nanguha na rin ito ng dahon ng kalamansi at nilagay sa gilid ng nanay. Habang nahiga ito sa may katre. Hindi umano mapanatag si Sandra noon hanggang sa noong lumabas siya ng bahay.
nakita niya ang babae mula sa beranda. Muli ay dumaan ito. Pabalik na yon. Diretso lang. Pero kapansin-pansin umano ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Sa mga sandaling ito ay sinigawan yun ni Sandra. Ang sabi ng dilag, aswang umano at huwag lalapit sa bahay nila dahil papatay niya ito. Hindi umano siya nito pinapansin. Mabilis na nagtungo sa kusina itong si Sandra. Kinuha niyang itak pero nang makabalik sa beranda ay wala ng babae. Sinubukan pa niyang sundan pero wala na ito. Takang-taka si Sandra ron. Dapat ay makikita niya pa ito kasi nga malawak na sakahan ng dinaanan nito at wala talagang matataguan. Maliban na lamang sa panakanakang mga niyog. Saglit siyang nagmasid para kumpirmahin na wala na ba pero wala na umano talaga. Pagsapit ng hapon, dumating na si Tatay Hil. Gumaan ang pakiramdam ni Sandra. Kasama kasi nito si Aling Cora. Inaakala niya pa noon na baka pati ito ay nakipiesta. Kagad niyang sinabi na bumalik yung babae at sinigawan niya pero hindi nga siya pinapansin nun. At nawala na lamang ito bigla. Nag-uusap sila ng Tatay Hil pero itong si Aling Cora umano ay sobrang napakatahimik nun. Nagbalakad-lakad lamang yun sa landas kung saan dumaan ang aswang. Huminto ito na wari ba may kung anong tinitignan sa paligid. Pagkabalik nito, ang sabi ni Aling Cora, yun na nga umanong aswang. Mabuti ka mo at wala umanong marka. Hindi nakapag-iwan ng marka ang babae kasi kapag may marka, isa lang ang ibig sabihin. Pipwersahin na umano ng nilalang ang lugar para makamit lamang ang inaasam nito. Nagtanong naman ang Tatay Hil kung ano ba yung marka. Ang sabi naman ni Aling Cora, sila lamang umano ang nakakaalam. Kung walang karunungan ay hindi makikilatis ang marka ng aswang. Sa pamamagitan lamang umano ng pang-amoy. Dudura kasi umano ang aswang sa lugar na kung saan dito siya dadaan. Ito yung pipiliin nilang daanan na para sa aswang. Ligtas sila. Minsan, kapag ang aswang ay may karunungan, orasyon o dasal ang minamarka ng mga ito. Linlang na marka ito pero sa pagkakaalam niya, ang uri ng aswang na gumagambala sa kanila ay may alam nga din sa padasal dahil napakabihasa nito na gumamit ng linlang nun. Lalong-lalo na kapag gabi. Abay totally hindi ako gaano abala. Walang tao sa amin ay nakipiesta sige. Dito ako magpapalipas ng gabi. Tingnan natin yung tapang ng aswang na yan. Huwag kayo magpapausok ha. Huwag kayo maglalagay ng pangontra. Palapitin natin. Basta ikaw, Hil. Aalalayan mo lamang ako. Anong gagawin natin, Aling Cora? Ay naman sa manggagamot, papatay nila ang aswang. Yan ay kung papalarin. Basta huhulihin ito at may gagawin siya rito para hindi makatakas. Doon nga namang lagi itong si Aling Cora. At pagsapit nga ng takip silim nun, may kung ano itong pinagkakaabalahan. Kumuha ito ng mga tangkay. Pinagtumpok-tumpok ito sa sala ng bahay. Si Tatay Hil naman noon ay napag-utusang gumawa ng sibat. Sibat na gawa umano sa kawayan. 4 na piraso. Patpat lamang na makapal at patulis ang dulo. Nagtanong pa si Tatay Hil kung anong gagawin doon pero ang sabi ng matanda, basta gawin na lamang umano ang ipinag-uutos niya. Pagkatapos daw makagawa ng sibat, maglagay ng 4 na batong buhay sa bawat kanto ng bahay. Parisukat yon. Mula sa kanto ng bahay, mga 4 na dipang layo. Kumbaga,
hindi talaga nakadikit sa mismong bahay. Habang nasa loob ng tahanan ng matanda, may kung anong sinasangbit ito sa tapat mismo ng mga tangkay. Sa naaalala ni Sandra, parang dasal lamang umano yon. Matapos magmuni-muni ay lumapit si Sandra dito at nagtanong kung ano ba umano ang gagawin sa mga tangkay na ito. Dito tayo sa loob magsisiga. Total ay semento naman ang sahig basta siga na walang usok. Masdan mo mamaya kung paano iiyak yung aswang na yan. Tawagin mo nga yung nanay mo. Sinunod naman ni Sandra ang utos ng matanda. Pagkalapit nito sa matanda, yung mga tangkay umano ay pinahakbangan nila. Ilang beses sinakbangan ng nanay ni Sandra mga tangkay na yon. Nagtataka pa nga mukha nito sa pinaggagawa ni Aling Cora. Pero hindi naman na ito nagreklamo. Hindi alam ni Sandra kung para saan yon. Kumaga, kulang na lang ng usok nun para nang nagpapagpag. Hanggang sa natapos na ang ipinapagawa ni Aling Cora sa Tatay Hil. Tapos yung 4 naman na patpat na tag-iisang dipang taas, nasa beranda nakasandal. Nakapalagay na din ang mga buhay na bato sa bawat kanto ng paligid ng bahay. Hil, mamayang gabi sa labas ka lang. Maghantay ka sa udyat ko. Itatarak mo ang mga patpat sa tabi ng mga batong nilagay mo, ha? Mabilisan. Oy Sandra, hindi ka naman takot, no? Sinigawan mo pa ngayong aswang eh. Sige, tulungan mo ang tatay mo. Magtago kayo sa labas at antayin niyo ang hudyat ko. Kala ko naman po isasaksak sa aswang yung tangkay. Itatarak pala sa lupa yon. Para saan naman po yan, Aling Cora? Kulungan yan. Basta kulungan at huwag niyo nang alamin ng iba. Aabutin pa tayo ng bukas sa kakapaliwanag. Hindi na lang nagbigay reaksyon sina Sandra. Maging ang tatay nito. Nagkibit balikat na lang. Ay ngang nangyari. Matapos sumanong maghapunan, ay lumabas na sila ng bahay. Nasa likod si Tatay Hil, habang si Sandra naman sa bandang harapan. Sa gilid lamang ng beranda noon, na kung saan may kumpol ng misitas doon. Mga halamang bulaklak ito. Nagtago doon si Sandra. Sa pagkakaalala niya, lampas 8:00 na umano yon. Nasisilip niya naman si Aling Cora sa loob kaya alam niya ang ginagawa nito. Sinigaan umano nito ang tumpok ng tangkay, kasabay ng pagsambit ng mga dasal. Muli niyang narinig ang sinangbit nito kanina. Si Nanay Alice noon ay nasa tabi niya lang. Ngunit laking pagtataka ni Sandra dahil noong magkaroon umano ng apoy ang tangkay, wala man lamang itong usok. Saksing buhay ang mga mata ni Sandra noon. Papanong walang usok ang isang siga? Kaya naman manghang-manga si Sandra dahil yung narinig niya sa matanda, totoo pala. Siga na walang usok nun. Matapos makapagbitaw ng dasal ay pinahakbangan ulit ni Aling Cora ang mga tangkay. Naiisip ni Sandra na kung hindi siya nagkakamali, para bang rehearsal o practice lamang yung kanina. Ang totoong ritual, yun na ng mga sandaling yon. Sobrang seryoso na mukha ni Aling Cora. Matapos makbangan ng mga tangkay, pinaupo si Nanay Alice sa silid ng siga. Tapos itong albularyo ay naglakad ng paikot-ikot. Pabilog yon. At ang nasa gitna ng bilog na yon, si Nanay Alice at yung siga. Hindi tumitigil si Aling Cora. Inabot na lamang yun ng mga 1 oras pero nanatili pa rin sa ginagawa na para na umanong baliw yon sa kakaikot sa loob ng bahay. Hindi man lamang ito napagod. Ultimong pagkahilo ay hindi ito nakita ni Sandra sa kanya.
Mga 10:00 ng gabi pasado. Bigla na lamang umanong uminit ang lugar. Kasunod nito ay nangamoy mabaho na naman. Na pamilyar para kay Sandra. Kinakabahan ang dilag. Kung hindi umano siya nagkakamali, ay nasa paligid na ang nilalang. Dahil ito ang naramdaman niya dati pa, noong nagpakita ito. Minamasdan ni Sandra ang paligid pero wala siyang nakikita. Hanggang sa narinig niya muli ang nakakakilabot na tinig na yon. Yung tunog ng kwak. Napakalakas umano ng tunog na yon. Mas lalong kinabahan si Sandra dahil alam niyang ilang saglit lang ay may makikita na siya. Nilingon niya si Aling Cora. Kinakampay-kampay nito ang kamay doon sa may siga na para bang itinataboy nito ang usok palabas nun. Ganoon lamang ang nakikita niya pero walang usok. Mga segundo ang namagitan. Igik na ng baboy ang naririnig ni Sandra. Tapos kasabay nito, ang kagaskas na mga damo sa unahan. Nakikita ni Sandra ang paggalaw ng mga yon hanggang sa may dumungaw umano sa may damo. Kitang-kita ni Sandra ang ulo ng isang tao nun. Napakapangit umano ng muka. Nagpalinga-linga ito sa paligid at kitang-kita ni Sandra ang nanlilisik na mga mata nito. Hanggang sa mabilis itong gumapang patungo sa bahay. Sinundan ng tingin ni Sandra. Nakita niyang nasa dingding na ito banda. Tapos ay sumisipat-sipat sa bintana nun. Nakatuwad yon. Nakahubot-hubad at mahahaba ang mga kamay at paa. Babae ito pero ang buhok nito ay nakatali. Hanggang sa bigla na lamang sumigaw itong si Aling Cora at ang sabi nito, "Sandra! Hil! Ngayon na!" Matapos marinig ni Sandra ang pagsigaw ng matanda, ay hindi daw magkanda o gaga noon si Sandra sa kakatakbo. Mabilis na tinarak ang dalawang patpat. Doon mismo sa mga batong inilagay. Nakita niya rin sa likuran ng tatay. Mas naunang natapos ito kumpara sa kanya. Pagkatapos noon ay doon na lumabas sa bahay si Aling Cora. Yung aswang ay parang kalmado lamang na animoy walang nangyari. Hindi sila pinansin ito. Naroroon lamang ito sa gilid ng dingding sa may bandang madilim. "Animal ka! Ang lakas ng loob mo! Kala mo ba hindi kita nakikita? Tumayo ka dyan at ihanda mo ang sarili mo dahil iiyak ka sa gabing ito. Napakakulit mo wika ni Aling Cora noon, habang palapit ito ng palapit banda sa nilalang. Hanggang sa gumalaw na umano yon at tinamaan ng liwanag. Napakakintab umano ng katawan. Para bang nang lilimahid ito sa may langis. Bigla itong gumapang palayo pero laking pagtataka ni Sandra dahil hanggang doon lamang sa may bukan ng damuhan. Pabalik-balik ito ng gapang na waribay natataranta. Hindi makadaong sa damuhan. Kapag nagtangkang tumawid ay para umanong napapaso dahil umiigik daw yun na waribay na sasaktan. Dito na naintindihan ni Sandra kung para saan yung mga patpat. At sobrang namangha umano siya noon. Nagmistula itong kulungan katulad nga ng sinabi ng matanda. Kaya't takang-taka si Sandra kung papanong nangyari at hindi makalabas ang nilalang na yon. Na para bang may pakod yon na hindi nakikita. At ang bakod na yon, nasasaktan ng nilalang na ito. "Saan ka pupunta? Bakit? Hindi mo magamit ang marka mo?" "Kung ako sa'yo, titigil na lamang ako dahil kahit anong gawin mo, hindi ka talaga makakatakas. Mababaliw ka na lang dya't hindi ka makakalabas.
Hil, kumuha ka ng itak. Sandra, bantayan mo ang siga. Huwag mong hayaang mamatay. Kapag namatay yan ay makakatakas ang animal na to. Dali-daling pumasok ng bahay si Sandra noon. Inihipan niya yung siga. Ang kanyang nanay Alice ay nakadungaw sa may bintana. Sinisita ito ni Sandra. Huwag umanong manood doon sa may aswang. Ayaw naman ito makinig kaya hinayaan na lamang ito ni Sandra. Napapailing ang dilag nun. Kahit anong ihip niya doon sa siga, wala talaga umanong usok. Maliban na lamang sa samyo nito na parang amoy mangga. Masama ito sa ilong. Sinangbit ulit siya ni Aling Cora at ayon dito ay hindi umano dapat matulog si Sandra. Hanggang umaga umano ito magsisiga. Hanggang umaga kung saan masisinagan umano ng araw ang hinayupak na nilalang na yon. Hindi naman sumagot pa si Sandra pero naririnig niya na noon ang pagwawala ng nilalang na parang galit na galit ito. Naririnig niya rin ang pag-uusap ni Aling Cora at Tatay Hil. Hanggang doon lamang ang kaya niya gawa ng hindi niya buong nakikita ang pangyayari. Pero sa pagkakaintindi niya ay wag umanong pasusunggab si Tatay Hil. Tagain lamang ang nilalang sa oras na manglaban ito. Total ay wala naman na umanong lakas ito dahil nasa loob ito ng kulungan. Nagkaroon ng katahimikan sa may labas. Nakikiramdam lamang si Sandra. At dahil hindi niya alam ang nangyayari ay nagtanong siya sa nanay Alice niya kung bakit umano tumahimik bigla. Nakamukmuk lamang yung hinayupak, anak. Hindi gumagalaw. Parang umiiyak. Nasa likod yung tatay mo sa pinto ng kusina. Magkatabi sila ni Aling Cora. Hindi na lang umusisa pa ulit si Sandra. Hanggang sa pagsapit umano ng madaling araw, dito na nakarinig si Sandra ng iyak ng babae. Hindi pamilyar sa kanya ang tinig na yon. Parang ibang tao. Ang sabi naman ng kanyang nanay Alice ay nag-anyong tao na umano ang nilalang. At dito ay sobrang nagkaroon ng kuryosidad si Sandra. Kaya't dinagdagan niya ng tangkay ang siga at sumilip sa may bintana. Kitang-kita ni Sandra ang nakahubot-hubad na babae. Kita lahat sa kanya. Nakatayo at nagmamakaawa na pauwiin siya pero hindi umiimik si Aling Cora. Nakatingin labang habang nakangiti nun. Habang si Tatay Hil naman noon ay sinabing kukuha siya ng kumot para itabon doon sa babae. Pero ayon naman kay Aling Cora, huwag itong kaawaan. Huwag kaawaan ng isang kampo ng dilim. Huwag umanong magpadala sa konsensya. Ang kainaan umano ng mga tao ay ang pagkaawa na kayang manipulahin ng nilalang na yon. Dahil dito ay hindi na lamang kumuha ng kumot ang tatay. Pumasok ito ng bahay na namumutla pa ang mukha nun. Tumabi ito sa kanilang mag-ina. Maya-maya ay may dumating na isang lalaki. Malaking tao, makisig ang pangangatawan at nasa damuhan banda na katayo. Kitang-kita umano nilang pamilya ito. Napakasama ng titig na parang papatay ang tao. Oh, abay, baka gusto mong damayan itong asawa mo. Asawa mo ba to? Huwag sa hanggang titig lang ha. Lapit ka kung may nais kang gawin. Alam mo iho, hindi ako natitinag sa ganyan. Ala, sige, lumapit ka. Nang dalawa na kayo nitong babaeng ito na masisinagan ng araw. Talagang ipapakita ko sa mga tao kung sino ang nangaaswang dito. Hindi lang hiya ang sasampal ko sa inyo. Pwede pa kayong patayin. Walang pag-aalinlang ang wika ni Aling Cora. Sobrang kampante umano magsalita nito na waribay. Kontrolado nito ang sitwasyon. Nagpabalik-balik ng lakad ang lalaki. Na waribay naghahanap ng madadaanan.
Napakasama na ng itsura. Panay sipat nito sa silangan na wari ba'y tinatanaw ang pagsikat ng araw noon. May konting banaag na kasi at ilang saglit na lamang ay sisilip na ang sinag ng araw na yon. Maya-maya, nagdadabog na yung lalaki. Sumisigaw at bumibitaw ng mabibigat na salita. Sinabihan naman ni Aling Cora na swerte ito at walang masyadong tao sa lugar nun. Kung nagkataon na may mga tao, puputaktin ito at tiyak na makakaranas na matinding pagkabugbog. Sumasabat yung lalaki na yon. Binabantaan si Aling Cora. Pero hindi natitinag ang matanda. Patuloy lamang ito sa panunuya o pang-aasar na siya namang ikinabanas ng lalaking yon. Sumikat ang araw. Biglang nagbago ang tono ng boses nito. Kung yung kaninang sobrang bagsik ay ngayon masahol pa sa maamong pusa na nagmamakaawa talaga. Pakawalan umano ang kanyang kapatid. Dito na rin naging malinaw kay Sandra ang itsura ng babae. At hindi nga siya nagkakamali. Ito yung bisita. Lumabas na ng bahay si Sandra. Sabi kasi ng kanyang ina, ang nanay Alice nang bahala sa may siga. Lumapit si Sandra doon sa may aswang. Nakayuko ang ulo na wari ba'y hiyang-hiya. Nilugay pa nito ang buhok para matabunan ang mukha niya. Yung lalaki naman sa may unahan ay nakaluhod na sa lupa. Tinatawag si Aling Cora. Ang sabi nito ay hindi na daw uulit pa ang kapatid niya. Ipinapangako niya umano. Huwag lang daw pasikatan ng araw dahil may pahid ng langis ang kanyang kapatid sa pagiging aswang. Masusunog umano ito. Abay, ganun ba? Ngayon ko lang natuklasan yan na kapag may pahid ay hindi dapat tamaan ng araw. Sa bagay para sa aswang nga naman yon. Tinatanggap ko ang pangako mo. Papakawalan ko siya. Pero sabihin mo sa akin kung ano ang mga pangalan nyo. At kung saan kayo nakatira. Para naman mas maging pulido. Hubarin mo ang damit mong pang-itaas at iwan mo sa akin. Wika ni Aling Cora noon. Dali-daling hinubad ng lalaki ang damit niya. Inihagis ito sa matanda. Sinabi ang kanyang pangalan maging yung pangalan ng kanyang kapatid na babae. Detalyado niya ring isiniwalat ang lugar kung saan sila nakatira. Sa bukid umano ng Kapis, na kung saan dito madalas may kwentong aswang. Walang ano-anong nagmungkahi si Aling Cora na tanggalin ng isang patpat. Ang napag-utusan pa nito ay si Sandra. Nagdadalawang isip ang dilag noon at bago pa niya bunutin ang isang patpat, nagsabi pa ito na baka bumalik ang nilalang. Pero ayon naman kay Aling Cora, huwag umanong mag-alala dahil nakuha niya ang pangalan at kung saan nakatira. At higit sa lahat, may magagamit si Aling Cora para parusahan kapag umulit pa umano ito. Yun yung damit ng lalaking yon. Pagkatanggal ni Sandra doon sa patpat, nagpasalamat yung lalaki. Maging yung babae, nagpasalamat din. Hindi na umano sila babalik pa. Ultimong ang pagtapak sa lugar ng dumaraw ay hindi na nila gagawin. Umalis ang dalawa. Mabilis naglaho ang mga ito nang mapadako sa masukal. Ayon naman kay Aling Cora, markado niya ang pamilya ng aswang. Lahat ng yun umano ay kukulamin niya. Hindi niya umano palalampasin. Bagamat tinanggap niya ang pakiusap pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya gagawa ng paraan. Dahil posibleng sa ibang tao naman umano ito manalasa. Gusto niya daw sanang patayin yung nilalang doon sa lupain nila Sandra. Kaso ay baka magkaroon ng malawak na bangayan at walang ibang pupuntiryahin kung hindi ang lugar nila.
Kaya idinaan niya na lamang ito sa kulam o sa barang. Nakakapangilabot umano ang mga litanya na yun ni Aling Cora. Napakaseryoso umano kasi ng mukha nito. At bukod pa dyan, nagulat din si Sandra dahil bukod sa magaling na manggagamot ito, mambabarang din pala. Matapos ng mga tagpong yon, makalipas lamang ng ilang araw, bumalik si Aling Cora. Nagtanong ito kung may gumagambala pa ba pero wala na nga nun. Sinisimulan niya na umano na isa-isay ng angkan. Baka isang buwan ng lilipas ay ubos na umano mga ito. Labas na sila Sandra doon. Ito din ay base sa kanyang tatay na kung anumang balak sa matanda sa mga aswang, sa kanya na yon. Ang importante ay hindi sila madadamay hanggang sa mairaos nga ang bata. Naisilang na malusog ito. Ito yung pinsan kong lalaki na kasalukuyang nakatira ngayon sa Masbate. Ayon kay Sandra, namatay umano si Aling Cora pagkatapos ng 1 taon. Pinaniniwalaan noon sa kanila na pinatay ng tao pero iba ang iniisip ni Sandra. Posibleng napatay nga ni Aling Cora ang pamilya ng aswang at gumanti ang kalahi nito. At katulad ng ipinangako ni Aling Cora, hindi sila nadamay noon.